hinahantig siya palagi. At ang reason noon ay jealous. Nag-jealous siya kay David. Dahil si David ay sinasamahan ng Lord. At siya, umalis yung Holy Spirit sa kanya. Kahit na siya ang hari noon, ay anong tawag natin? Ang word natin na sa English ay intimidated siya kay David. At nagkaroon po ng pag-aaway kahit si David at si Jonathan. Hindi naman sila nag-aaway, pero parang na-strain tuloy yung pagsasabi nila dahil sa tatay niya si Lot. Si King Saul, sabi niya, kailangan mo iligpit ko si David dahil ang sabi ng mga tao, Saul killed 1,000 and David king 10,000. Parang intimidated siya kay David dahil parang sa kanya na ay kaharian. Sa akin, 1,000 lang ang ina-attribute nila kay David ay 10,000. Kaya sabi niya, talagang inahantig niya kung saan pumunta sa Engedi, kung saan pumunta, nagtago si David. Minsan nag-active siyang balil para naglalaway siya. Parang sintum siya dahil nakapunta siya sa area na kalaban natin sa Israel. At maaari siyang mamatay, kaya nag-active siyang parang sira ang pae. Kaya sa buong buhay niya ay ginawa siya na hanggang yung mga taong kalaban niya ay namatay si Saul. At hindi lang si Saul, kaya sana kung yung kalaban niya lang naman. Kasi si Jonathan ay namatay. Saul and Jonathan dahil. At kahit na hindi masaya si King David sa pamatayan niya ni Saul, na masyado ang kanyang grief nung namatay si Jonathan, dahil si Jonathan yung best friend niya. Parang meron ka mag-best friend, Alex? So what? Meron ka mag-best friend? Meron na. Ako, may best friend ko kapag niya Arnel at si Bernard. Ngayon, hindi best friend sila, sana tumawag sila. Pero ngayon, ang best friend ko ay yung asawa ko. Amen, Dad? Amen! Mag-asawa ka dapat ang best friend mo ay? Amen! Amen! Dapat hindi ibang tao. Dapat yung asawa mo talaga mo. Siya pinag-iingan mo ng sama ng loob. Diba? Huwag ibang tao. Diba? Dahil nagkakaproblema tayo pagka merong third party. May bama ng diba? May problema pag may third party, diba? Dapat dalawa lang tayo. Ngayon, nung namatay si Jonathan at naging hari na si David. Ibig sabihin, fast forward na tayo. Tapos na ang pag-hari ni Saul. Even before namatay si Haring Saul, nailipat na yung kingdom, yung pagiging hari, kay David, di ba? Nanonood ng oil si David, kahit buhay pa si Haring Saul. Ibig sabihin, ang sabi ng Diyos patungkol kay Saul, ayaw ko na kay Saul. Dahil tungkol si Saul na ito, ay hindi nasunod. Hindi nasunod. Sabi ng Diyos kay Saul, ay patayin mo lahat ng mga kalaban. Ay, hindi niya pinatay mga kalaban ng Israel. Nagtira siya, ang pangalan ng tinatay niya ay Agag. Diba? Kaya si Agag ay nagkaroon ng Haman. Ngayon ay Hamas na. Ang ibig sabihin ng Diyos, sila ay mga problema ng tao. Pag sila ay natira, hanggang buong buhay ng Israel, dala-dala nila. At nakikita ko mga kapatid na ito yung aking interpretation lang. Kaya maniwala ko kaya. Ang nakikita ko, itong war natin with Hamas, ay binibigyan ng Lord ng Israel para tapusin na yung hindi nila natapos. At medyo mabigat ang word yun dahil ang gusto ng Diyos ipagawa sa kanila sa tanong ni Joshua at tanong ni Haring Saul ay lipulin ng mga kalaban. Lipulin ng mga kalaban. Ibig sabihin, hindi tayo kalaban, ha? Kalaban ba tayo? Hindi, sinasahuran mo naman. Pwede bang kalaban ay sinasahuran? Hindi ka kalaban. Ang kalaban yung pumapatay sa Amen ba? Amen. Ang sabi ng Bible ay ang pangalan ng Diyos sa mga Hudyo,
the Jewish people is, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Ewan ko lang, bubulagin, lumawudyo. Diba? Dapat ay sila yung nakakakita. Dapat i-blessing pa rin ang prayer natin. Ngayon punta tayo dito. Anong respond ni David? Diba? Anong respond ni David nung mamatay na si David, si Shaul, at si Jonathan? Punta tayo dun sa text na ito sa 1 Samuel chapter 9. Si David at si Mephibosheth. Saan araw? Si David ay nagpapabas sa kaya sa unang araw ng kakitaan ng kapatian na wala kay Jonathan. Ipinatawag ni David ang isang tao na nagsisiba siyang kasama sa kaya sa Saul. Pagdating niya, siya ni David, ikaw ba si Siba? Saan araw nagkahari si Ate David? Meron siyang main question. Ang question niya, may natitira pa ba sa pamilya ni Saul na maaaring pagkitaan ng kabutihan ko? Bakit bakit topic ni David ito? Dahil nakipagsunto siya kay Jonathan. Sabi ni Jonathan kay David, pag ako'y namamatay, ano gagawin yung pamilya ko? Diba? At meron silang ang tamang word natin ay covenant. Covenant. Sabi niyo nga covenant. Covenant ay hindi kasunduan. Covenant ay ang tipanan na ito ay good. Thank you, brother. Ang tipanan na ito ay verified by blood. Ang example ng covenant ay marriage covenant, di ba? Sa lahat ng covenant sa ibabaw ng mundo, pinakamabigat ang marriage covenant. Dahil ang marriage covenant, meron siyang words of the covenant, di ba? Napakinggan niyo yung words. Tinatanggap kita, magiging isawa. Tapos meron siyang opposite words, di ba? In health and sickness, di ba? In poverty and in riches. Di ba may opposite? Tapos ang pinakalasa no? Yun ang pinakamasakit. Yun ang pinakamahirap. Yun ang tinatawag nating covenant. Ibig sabihin, mag-break lang yung covenant, o pwedeng mawawalan lang ng effect, visa, ang covenant pag namatay yung isa. Ibig sabihin, si Pastor Melody, hindi pwedeng mag-asawa ng iba pag hindi pa ako namatay. Tama ba yun? Tama ba yun? Diba? Dahil yun nga yung covenant. Ang covenant ay parang sumpaan ninyo na ang sumpaan ninyo is your life. Hindi ka pwedeng mag-break doon ng hindi pa namamatay isa. Ngayon, pinangako ni sinong nangako? Sa isa't isa, si David at si Jonathan na magbigay sila ng mercy sa isa't isa. Sa family nila. Dahil ang family nila, diba tayo ay tatanda, tapos yung family natin, yung mga next generation natin, dapat ay may gagawin ka din sa next generation nila. At ngayon ang ginawa ni David. Sabi ni David, meron pa bang natitira? Sino ang hinanap niya? Si Siba. Sino si Siba? Alam mo, gusto ko pa yung word na utusan, dahil ang word na utusan ay slave. At pagka naisip ko yung utusan, di ba tayo yun? Tayo ba yun? Sa plano ng Diyos, manang hindi tayo ginawa ng Diyos na mayayamang bansa. Hindi tayo USA, hindi tayo Germany, hindi tayo France, tayo Pilipinas. In as much as ako yung proud ako ng Pilipino, dahil kalahi ko si Manny Pacquiao. Maliban doon, tapos kalahi ko din yung mga magaganda. Pero sa isip ko, alam mo maraming magagaling na Pilipino, Sister Carol. Alam mo ba yun? Maraming magagaling. Pag magaling ka na Pilipino, hindi ka susuportahan ng gobyerno. Dito naman ang way, pag magaling ka na Israelite, meron ka mga na-invento. Pag sabi ng gobyerno, ipapatent natin yan, iyan, at inibenta natin. Kaya yamanin ka ng Israel, pag naka-invento ka ng isang baka, sa atin, pag kayo naka-invento,
Sabihin ng gobyerno, pangit yan. Bawal yan. Bakit ikaw yung nag-i-invento ng wala kaming blessing sa iyo? Hindi sinusuporta ng gobyerno. Kaya anong meron tayo? Singerong magagaling. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Nagkagoy? Yolo? Yumaman noon, siya. Pilipinas lang yumaman. Siya yumaman. Siya. Ano pa kayo? Pag nagkipaglawan, Pilipinas lang yumaman. Ano pa kayo? Yung beauty contest, nanalo ba? Pag nanalo ba Pilipinas? Hindi yumaman ba Pilipinas? Hindi. Pobre pa rin ako. Nanalo pa mga madalang Miss Universe at Miss World ng Pilipino. Pobre pa rin si Pastor Alan. Bakit? Dahil hindi sinusuportahan ng gobyerno yung mga ginagawa ng mga maliliit na katulad natin. Kaya, pero, itong scripture, ang binili sa kanya ay utusan. Inaway tayo utusan. Elenda, natanggap niya ba yun? Ako, ang happy utusan. Happy utusan. Dahil, every may sahod, no? Imagine, pag utusan ko, tapos walang sahod. Yung mga anak mo, di ba? Sabihin ni Ate Baby, kablaw ulit. Kasi nasa naman, kablaw ulit dahil. Siyempre, of course, you work for pay. Amen ba? Amen. O you work without pay? No. Hindi tayo panahon ng volunteer, no? Hindi tayo, we work and we expect payment, di ba? Amen ba? Amen ba? Oh, yan, si Tao. Kasama sa dito na ata. Bayag ka ng bakasyon. Ang ibig sabihin ko, minsan, pag hindi ka nakakalabas, marami ka kaya. Diba? Bayag lahat. Yan. Alam, 400 na kayo ng stay. Saan ka na, no? Kaya wala kayong 400 ngayon dahil matay kayo ng church, diba? Ito ang ibig sabihin. Yung utusan ay hinalit ang Bible. Bakit? Yung utusan, sabi niya, siya ang magpapakilala kanino kay? Mephibosheth. Sa plano ng Diyos, ay yung mga mabababang katulad natin, ay nilalagyan ng Kristo. Kung mataas ka na, tayo na Lord. Pero kami may mabababang mga Pilipino kami. Ang pagkatawag ng Diyos sa atin ay ang sabi na, sheep nation. Ibig sabihin ng sheep, pwede kong katayin pagkatapos kong... At dahil ibig sabihin ng parang lowly. Lowly, no? Hindi mayabang. Kaya ang the best caregiver sa buong Israel ay ilang beses ko na yung napakinggan ko. Better sa Indian mabaho. Better sa Sri Lanka. Hindi, sa totoo lang. Hindi. Better sa Vietnamese. Gusto nila, yung Pilipino pa rin. kaya chita ko si Joseph at si Tamar. Sabi ni Tamar, kilala ka bang Pilipino? Sabi ko, busy lahat ng nagtatrabaho lahat yung mga kilala ng Pilipino. Hindi man kasi mga Pilipino. So kung gusto mo, India, meron ako. Kaso kanila. Ayaw ng India. Ayaw ng Sri Lanka. Lahat Pilipino. Wala ka bang kilala sa Pilipino? Meron ka na. Busy lahat. Hindi man ang mga kakilala ko. Hindi sila nagbabakasyon. Palagi silang may trabaho. Ano yun, diba? Ang Pilipino kasi, pag nawala kang konti, pag isang buwan kang walang trabaho, tamad ka talaga. Ayan ba? Ang Pilipino, hindi nawawalan ng Nung ako yung nawalan ng trabaho, namatay ang mga amo ko, after 1 week, 2 weeks, grabe tao, nagtinawan ako, daan tao ng tawag. Sabi nila, free ka daw. Sabi ko, if the price is right, I'm free. Namatay na daw ang amo ko, sabi ko, I'm free if the price is right. Pero sa plans and purposes ng Diyos, nalagay siya ng mga utusan. At masama lang sabihin niya, ilibig mo sa that's our work. That's what we're doing. We're serving the Jewish people. At sabi ko ito ang pinakamagandang work sa ibabaw ng mundo. Dahil
Nag-aalaga ka na ng matanda, sumasahad ka pa. Yung pag-alaga ng matanda is mitzvah. Alam mo yun? Minsan yung mga caregivers, ang tawag nila sa mga caregivers, you're doing a holy work. Dahil hindi nila kaya paliguan at linisan si Lola at Lola. Kaya ko? Hindi. I don't mind. I don't mind working. I can take care. Pumunta ka sa gusto mo, I take care of Saba, I take care of Lolo. Of course. Alam mo naman na, I'm not going to do it for free. It's my job. It's my work. Kaya ang maganda doon, yung ginagawa natin, you can do it as a work, but you can do it also with compassion. Di ba? Kaya ang nakita ko sa Pilipino, whether, tingin nyo, napakarami. Ang nakita ko sa Pilipino, whether believer or unbeliever, they usually transfer their love to their employer. Wala akong nakita na ang employer niya namatay, hindi siya umiiyak. Wala akong nakita ng employee pala. Wala akong nakita ng Pilipino na namatay yung amo, umiiyak yung Pilipino. Ang anak sa anak, tama natin. Alan, tama na. Yung amo, yung anak ng amo ko nagsasabi ng ano. So, kaya anak, buha ka. Ayaw ka lang mamasyal dito. It's okay, patay mo si Lolo. Para sa kanila, amen. Kaya pag yung mga anak na hindi dadating, pag namatay, biglang dadating. Hindi ko nakita ng ilang taon to nandito na, kunwari sitting down. Totoo lang. Ko dyan. Parte ko dyan. Alam ko kung gano'n pero ni nanay, ni tatay. Yung mga audio kuminsan, ang tinitignan nila ay yung kanilang kailangan din naman, magulang kang mayaman. Sundin mo. Hindi ka sasahod, di ba? Namatay natin ko, sabi ko, thank you, Nay, at hindi nyo binintay yung lupa nyo nung kayo buwak. Di ba, kung binenta ng nanay ko, wala na. Ayun, hindi niya binenta. Meron kaming lupa. Saan may lupa? Lupa, may 5 million. Saan ka na? Di ba? Kaya tayo din, kaya dapat ikaw, kung ikaw ay magulang, dapat meron ka din papamana. Amen ba? Amen. Huwag kang papamana ng utang. Kawawa mo, paano kayo babayaran to ba? May papamana kang lupa. Ito sabi ng Proverbs. A good man leaves an inheritance to his children's children. Ano yung children's children? Apo. Yung mabuting tao daw ay nagpapamana sa kanyang mga kaapo. Ibig sabihin, tatrabaho ka not only for your own pleasure at para sa sarili mo, kundi para sa mga anak at para may mama na hindi lang ang anak mo, pati yung apo mo. Kaya marami sa atin ay nasa abroad because he wanted to do that. Sinang hinahanap ni David? Si David. Nalito niya si Siba. Basahin natin ang verse 3. 1, 2, 3, go. Ngunit ano ang natin na pinagabas sa bayan sa ulo ng mga anak ng pagkakarap ng Panginoon ng Diyos. Sumunod siya, pero po, lulong anak ng lalaki ni Yonatan. Nasaan siya? Tanong ng hari. Sumunod si Siba. Naroon po sa Lodiba, sa bahay ni Makir na anak ni Amiel. Muli, anong tanong uli ng hari? Same, di ba? Sino kausap niya? Siba. Sabi ng hari kay Siba, may nanditira pa ba sa bayan ni Saul na maaaring pakitaan ng kabutihan ng Diyos? Ano sagot? Meron. Sino ang lupong anak? Ang lupong anak na lalaki. Actually, bago namatay si Yonatan, ay may pamilya din siya. Di ba? At ang pangalan ng anak niya ay si Mephibosheth. Di ba? Pag-ibabalik natin, pakibalik na para makita natin yung David, si David at Mephibosheth. Okay, balik na natin sa verse 3. Sabi, meron po, nasaan siya? Sumagot si Siba, naroon po sa Lodibar.
sa bahay ni Makir, na anak ni Amiel. Kung saan yung ang hinahanap niya ay Lo-debat. Ang hinahanap ni Haring David ay nasa isang lugar na kailangan hanapin. Kung minsan hindi napapag-usapan. Diba? At gusto kong i-highlight din kung saan may mga kapag-anak ka siguro kailangan mo hanapin dahil gusto ng Lord i-bless siya sa pamamagitan mo. Tama ba yun, kapatid? Meron kang wala yung kamag-anak, makailangan ng blessing mo. Bakit tahimik kaya dito sa diba? Meron kang kamag-anak. Hindi na kailangan hanapin. Kasi sila nagpaparamdam. Kamag-anak na kailangan talaga. Listen to this. Ito yung kamag-anak ni David, no? Kamag-anak na best friend niya, si Jonathan. Pero pinahanap niya pa rin, ano? At kung saan yung mga gusto ng Lord na i-bless, ay hahanapin pa, ano? Hindi ka agad naka-display, no? Gusto ko sanang i-highlight itong statement na ito, pero gusto kong i-check muna sa proper review kung ano ang sabi. Lo-debat, ang sabi ka ng thank you, kung minsan sagot nila, Lo-debat. Ano ibig sabihin ng Lo-debat? Don't mention. LTW wala siya. Lo-debat. Don't even mention. Huwag mo babagitin. It's okay. Lo-debat. Don't even mention. At kung minsan, may mga taong nandoon sa hindi na mention na text. At I'll just say out of, let's say, ang Holy Spirit ay may pinapaalala sa isang tao. And hindi na mention yung place kung nasaan sila. Hindi na siya nababanggit dahil matagal na. Pero, sabi ng Holy Spirit sa'yo, naalala mo yun. They're not mentioned. You don't know where they are. Diba? They're not being mentioned at all. And the Holy Spirit is asking you na kailangan niya ng blessing mo. Katulad ng si David, hinanap niya. Nasaan kaya? Sino kaya may bless ko na kamag-anak ni Jonathan? Nakita niya ba? Yes. Dahil pa ba ako last slide? Isa pa. Saan natin ang isa pa? Kaya siya mula sa bahay ng Makir. Ang pangalan ng anak ng Jonathan ay Joseph at ang ako siya sa Inis. pagdating niya kay David, siya yung pagkalat ng Diyos, sinabi ni David sa kanya, kung pala ng business, sumagot siya, ako nga. Hinanap talaga ni David dahil gusto niyang i-fulfill yung kanyang covenant. May covenant siya kay David, kay Jonathan. Nagsumpaan si David at si Jonathan na asikasuhin nila yung family ng isa't wala na po, suksuin mo pamilya ko. So happen na sa pamilya ni David, ni King Saul at si Jonathan, sila ang nauna. Diba? Si David ay sumunod na hari after ni King Saul. At sabi ni King Saul, sabi ni King David, hinanap niya talaga sa isang lugar na sa mga gamitin niyo mo, gusto mo palapin. A place that is not mentioned. At gusto kong bigyan ng pangalan yung pinapakita sa iyo ng Holy Spirit na a person that is not mentioned already over your life. Ay gusto lang Lord na pasyalan siya sa pamamagitan mo. At Pastor, bakit ako? Dahil meron kang opportunity. Dahil meron ka. Yung mga iba ay wala. Ikaw meron. Kinakausap ka na mo. Pero pa naman tagal kinakausap, di na mention ang pangalan. At gusto ng Lord na ikaw maging channel ng Lord to reach out to his or her life. At gusto ng Lord na itong not mentioned na ito ay maging foremost sa heart mo. And speaking prophetically, I hope na speak ng Holy Spirit sa iyo, no?
Dahil I think ito ang sinasabi ng Lord sa atin sa text. At hinanap ka ni David, nung makita niya, ay ano, parang series of question naman itong last slide natin, di ba? Pero isang maganda na ginawa ni Mephibosheth ay yumukod siya bilang bakit kailangan yumukod si Mephibosheth? King! Diba? King! Ikaw pala, Mephibosheth. Kilala niya ba talaga? Kilala niya ba talaga? Hindi. Oh, ikaw pala, Mephibosheth. Ikaw ang anak ni Jonathan at Apo ni Saul. Ito, mag-close na ako. Di ba, hinahabog siya dahil kay David siya, si Haring Saul kay David. Pero anong ganti ni David? Kindness. Kindness, no? Hindi niya sinabi, di ko tutuparin ng pangako kay Jonathan. Buong tatay niya tanga akong bupatay May Haring Saul, bakit kung pangagawan siya? Hindi na, yung tinresyon ni David, yung friendship niya. Tama ba, Sister Sir? Tinresyon niya yung friendship niya kay Jonathan. Alam kay Jonathan, ang confident ko kay Jonathan ay ibibless ko yung anak ni Jonathan. At apo ng kanyang kaaway. Hindi ko masasabing kaaway na kaaway dahil hindi ang kaaway ng Israel sa panahon yun ay mga Pilistino. Pilistino. Ayun, Palestine. Iba yung Pilistine, wala yung Pilistine ngayon. Alam niyo ba yun? Na-erase na yun sa katulad ng Egyptian. Wala ng Egyptian ngayon. Yung mga Egyptian na nasa Egypt ay Arab. Diba? Yung mga dito sa natin sa Ammon, yung mga Moabites, ang Moabites sa katira sa Jordan supposed to be. Yung mga nandiyan sa Jordan ay hindi na Moabites. Sila mga Arab. Diba? Nag-change na yung demography. Ang malakas ang kanilang breed ay Ishmaelite. Yung mga Arab, hindi na nauubos, no? At yung mga Arab din sa Israel. Hallelujah. Ito. Imbis na gagantihan ni Haring David ng masama si Mephibosheth, ang respond niya ay kindness. May tanong ako, bakit hindi galit si David kay Mephibosheth? Ayan, diba dapat ako? Ako. Kasi meron akong mga, hindi ko alam kung napanood mo na yun natin Janet, ang title ay Godfather. Alam mo ba yung Godfather? Pelikula. Nanamupay na ang lolo ko. Panahon ko din. Yung mafia. Alam yung mafia pa ng Sicily, Italy, di ba? Yan sa mga gustong-gustong pinapanood. Godfather 1, 2, and 3. Gusto mo yan. Sa Godfather, parang ang trabaho ng mga mafia, madali tayo, ako isang mafia king, di ba? Ako isang leader ng mafia. Tapos ikaw din, kakompetensya ko. Ang gagawin ko ay para ako'y susulawin ko yung trade. Papatayin kita. Dahil ba? Papatayin siya ako ni Ben. Gusto ko siya para solo mo yung business, di ba? Ayan ang ginagawa. Ano yun ang ginagawa ng tao, no? Di ba kung minsan ganun tayo, no? Parang imbis na nasaya ka sa kaunlaran ng iba. Bakit siya maraming binibless? Ako ang nagbe-bless. Narinig kayo rin? Minsan ang reaction natin sa blessing ng iba, hindi maganda. Diba? Bakit ako? Walang sakot na ganyan. Bakit siya ganyan? Diba? Diba? Hindi tayo. Uy! Praise the Lord! Diba? Sa amin kasi nung kami mga bata pa, pag may sinwerte, uy, luwag naman dyan. Panato, yan, ganun. Libre! Kaya sa amin pag kami, uy, bago ah. Tama, ganyan lang sa mga bata kami. Wala mo
celebrate, di ba? I think ganun tayo mga Pilipino, ano? Pagka, di ba? Happy birthday! Happy birthday! Di ba, pagka tayo ay, ano, pagka masaya, pagka, ano, nagsaselebrate tayo, we usually become generous, di ba? Amen. Well, itong sa panahon ni, ano, yung lungkot siya dahil harap niya ang hari. At yun pa rin, ikaw pa rin, ako nga po. Kinukonfirm niya na ako nga po. Sa susunod na part ng kwento na ito, ay parang ipapakita ng writer na anong nangyari kung bakit siya nabilayan. So far, dito na ako mag-i-end dahil gusto kong i-highlight you. Oy, amen. Amen. Gusto kong i-highlight dahil nung makilala niya ay naging part na ng family niya. Somebody who was lost, diba? Somebody na hindi mentioned ay pinaghawakan niya sa heart niya sa buhay niya. Sa susunod na passage, pagkatapos ito, sabi niya, and Mephibosheth lived in the king's palace and ate from the table of the king all the days of his life. Parang naging part siya ng family ni King David. Isinama siya sa presidential table. Presidential table, dahil mga presidents lang lang doon. Pero sa table ni King David, meron isang lumpo. And his name is Mephibosheth. Kasi ating mga kakabin na ako para gusto kong i-apply ito sa atin. Tayo mga lumpo din, no? Hindi tayo makalakad. Hindi tayo makalakad ng matuwid. Pag kayo lumpo, either hindi ka makalakad talaga, or baka meron kang saklay, tulad nila Roger and naman, no? Pero kung saan hindi straight, no? At kahit na hindi tayo diretsyo, kaya kayo mabuti. God invited us to His table. Amen. Gusto kong i-apply. Amen. Amen. Tayo mga sinners at deserve natin yung parusahan that the King invited us to His table. Bakit? Dahil best friend niya siya na best friend natin siya na hindi. Because somebody died. Hallelujah. Hallelujah. Somebody died and took our place. At sabi ng Father, dahil namatay yung anak ko para sa iyo, you're welcome sa my table. Lord, come and dine with me. Come and fellowship with me. Come and celebrate with me. Ano, bakit? Bakit tayo i-invite ng Lord? Because we embrace His Son. We embrace the sacrifice of His only begotten Son. Because we believe on the death and resurrection of Jesus Christ. At sabi ng Diyos, lumpo ka, makasalanan ka, marumi ka, you're welcome on my table. Amen. Ibig sabihin tayo mga lumpo, mga may sakit, hindi tayo nare-reject na, oy, hindi ka pwede dito. Everybody's invited. At dahil kayo nag-respond sa calling ng Holy Spirit sa iyo, you're welcome to the table. Darating na pala ng kapatid sa table na iyon, ay hindi na table ng hari, kundi table ng hari, ng mahal, ng mga hari. Ang tawag doon ay marriage supper of the Lamb. Darating ang panahon tayo na resurrect na lahat, magsiselebrate si Jesus Christ at maghahanda siya ng napakalaking table. At ang prayer ko kapatid, pag tayo nandun na, makita kita doon, no? Kaya si Kapal yun. Kita ka ba kita doon, ano? And then guys, sabihin mo gusto kami ma, dapat kita kita doon. Lord, hindi kami dapat. Lord, bagamat kami lumpo. Lord, bagamat kami ay walang ginawa na kabutihan sa sarili namin. Katulad namin, si Mephibosheth. Pero Lord, dahil sa ginawa ni Jesus Christ, ay nakakatanggap pa rin kami ng biyaya. Dahil
Jesus Christ dito sa cross, na siya'y namatay at muling nabuhay. Lord, imbitado kami sa marriage supper of the Lamb. At darating ang panahon, Lord, na makikita namin ang fruits of our labors. Na Lord, lahat ng sakripisyo namin na pagsaserve sa inyo dito sa earth ay marireward kami. Sama-sama kaming magkapatid pagdating ng inyong kaharian. Lord, ang prayer namin tonight, and that says, you speak, Lord, as a prophetic word. Kung sino man yung tao, Lord, na gusto niyong i-reach out namin. Matagal ng hindi na-mention, matagal ng kinalimutan, matagal ng pinabayaan. Lord, I believe tonight na you are speaking to your people. This is your church, not my church. This is your sheep, not Pastor Amish. And I thank you, Lord, dahil may mga mag-respond to reach out to the lost, to reach out to the no-mention man, nakalimutan na kinalimutan na. At now, Lord, pinapaalala niyo sa amin so that we can do, Lord, yung assignment na binigay niyo sa amin. Thank you, God, for your grace and your mercy and love that you have showered upon us through your Son, through the sacrifice of your Son, Jesus Christ. In Jesus' name, and all God's people will say, Amen. Amen.